O eto muna, no? Saktan muna natin ng konti yung mga DDS. Doon po sa sinabi ni Congressman Sandro Marcos, mga bossing, kay Inday Sara Duterte. Mental health mo, alagaan mo daw. Ano, parang may sapak, ano ho, mga bossing. Oh. Representative Sandro, kay Inday Sara, BP Sara, mental health mo, alagaan mo. Paano ba naman ho, mga kababayan, na hindi masasabi ito ni Congressman Sandro Marcoleta, Sandro Marcos, mga bossing. Eh, miski ho tayo, mga simpleng tao, no? Practical na tao, nakikita na ho natin yung mga pagme-meltdown ng ating Vice Presidente. Nakikita na ho natin kung saan papunta ho ang ating Vice Presidente. Simula ho doon sa mga pasimple na pag-explain, mga simple na pagtatanong na gusto nating masagot niya, ay napunta na sa NBI. Ano? yun dapat ho sana pang kongreso lang, mga kababayan. Ayun, umabot na ho ng NBI. Nakita nyo ho, yung mismong itsura ng ating Vice Presidente habang nandoon kasama niya si Lopez sa loob ng Kongreso, doon sa ano tawag doon, detention area ng Gagalaite ho, mga kababayan. Talagang gigil na gigil. At tayo ho mga simpleng Pilipino, simpleng mamamayan, mga bossing. Yung mga pinagsasabi ho ng Vice Presidente doon, hindi ho natin kaya sabihin. Yung mga tipo ho na huhukayin ko yung bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. Itatapong ko sa West Philippine Sea. Oh, medyo cryptic na, mga kababayan. Idagdag mo pa yung, alam nyo po, yung hinihingi, yung relos ng Pangulo. Tapos ayaw ibigay, gusto kong putulin yung ulo. Kayo ho, ano maiisip nyo yun, mga bossing? Malayo na ho eh. Diba? Ako nakikita ko dyan, sa sobrang stress na din po ng Vice Presidente, mga kababayan, kung ano-ano na po yung nasasabi niya. Gustong lusutan, gustong, kumbaga, iiwas yung sarili doon sa mga dapat sagutin, napupunta ho dito sa pagputol-putol ng ulo. Napupunta ho sa paghukay ng sepulturero pala. Hindi ko akalain. No, akala ko lawyer. Sepulturero pala. No, huhukay ng bangkay itatapon sa West Philippine Sea. Ni tayo ho, simpleng tao, hindi ho natin kayang sabihin yung mga ganun eh. Paliwanag natin yung sinabi ni Sandro. Going ballistic was perhaps the self-therapy she prescribed for herself. At least, mga kababayan, si Congressman Sandro Marcos, kumbaga, ano pa din sa kanya? Nagwo-worry pa din sa kanya. Tama naman po, mga kababayan, yung gustong iparating ni Congressman. Kailangan balance ho tayo eh. Ano po? Yung mga problema na ganyan, dapat hinaharap natin upang mabawasan. Pag tinanim natin yan, inipon ng inipon sa ating utak, mga kababayan, naku, overthink ka niyan. No? Ang ending niyan mag-hallucinate ka na. Mag-hallucinate ka na niyan. Hindi ka na makakapag-isip ng maayos. Kaya biglang papasok na sa isip mo na, pag ako pinategi, no? Meron na akong inutusan na tetegi kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nga ganun yung pagkakasabi. Yung pagkakasabi ko pa, magalang. Pag ako nategi, meron na akong inutusan. Huwag tigilan niya si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. Hanggang sa mategi ang mga yan. Di mo ba? Lawyer po, mga kababayan, ng ating Vice Presidente. Ang tingin ko po doon, mga bossing, kumbaga, kaya niyang yung tipo bang, sabi nga ni Tunying sa word niya, rendahan ng ating Pangulo yung mga word o yung mga salita na ginagamit niya. Wala ho eh. Dire-diretso lang ho eh. Ang nakikita ko ho doon, mga kababayan, sobra na sa pag-iisip.
gustong lusutan yung mga katanungan tapos dadalhin sa ibang issue, akala ho siguro kayang dalhin sa ibang issue o magbabago ang isip ng taong bayan kapag ka inilipat niya yung issue. Ano ho, doon sa relos sa relos ng Pangulo, hinihingi ng bata yung relos ng Pangulo, hindi ibinigay. Gusto kong putulin yung ulo niya. Nandun ako sa gilid niya, nakaganon. Ang hindi ho niya alam, mga kababayan, hindi ho alam nung kampo nila na pagkatapos natin siyang pakinggan, okay, sige, balik tayo dun sa katanungan namin, saan napunta yung mga pondo. Bakit ang lalaki? Bakit parang sobra-sobra yung paggastos sa isang araw doon sa sa safe house, etc., etc. Di ba? Going ballistic was perhaps the self-therapy she prescribed for herself, but she crossed the line, leaving the civic and civil space in which disagreement can be rationally argued. Sabi ni Ilocos Norte District Representative Ferdinand Alexan, ang haba naman pala ng pangalan ni Sandro. No, Sandro Marcos na lang po. Congressman Sandro Marcos. Lumagpas ho talaga ang vice-presidente, mga kababayan. Lumagpas ho doon sa kanyang karapatan. Akala nyo naman mga DDS, dahil ngayon tahimik, Pasko, bagong taon, akala nyo tapos na. Hindi. No? Yung patawag sa NBI, nandun pa din yun. No? Pagbalik sa mga opisina niyang mga yan, tapos na. Di ba? Kailangan na nilang pumunta. Baka ang ending sabpina ang kalabasan. Sabi ni Gigi Powa TV, nagpapalakas na naman ng loob para mabilisan kung sino gusto sa drug test doon kay PBBM, sa ayaw sa drug test kay Duterte. Ano ba yon? Para mabilisan kung sino gusto sa drug test doon kay BBM. Sa ayaw, hindi ko naintindihan niya maigim. I-comment mo nga ulit. Paano ho yan mga boss, no? Tama nga naman yung sinabi ni Sandro dito. Mga bossing, na pangalagaan ang mental health ng ating vice-presidente. Napapabayaan niya na, kakaisip Napapabayaan niya na, kakaisip siguro ng vice-presidente. Naku, ano kaya sasabihin nung mga OVP staff ko doon sa Congress? Ganun yun. No, parang si Bato de la Rosa, hindi din matigil yung pag-iisip. Pagka nabanggit mo ICC kay Bato de la Rosa, ay naku, pihado po. Magwawala yang si Bato de la Rosa. Ang nakikita ko nga diyan kay Tobats, mga boss, kapag ka hindi ho nakalusot sa 2025 election, kasi si Bungo lang ang nakikita kong makakalusot Si Tobats, pag hindi nakalusot, baka lumusot ho yan palabas ng bansa, mga bossing. Bakit? Ayaw niyan sa ICC. Kabado yan sa ICC.